Kung ikaw yung tipong mabilis matawa, baka hindi para sa iyo to. Pero kung minsan kang tumingin sa langit at naisip mong, ano kayang nangyayari sa itaas, baka magtagpo tayo ng paniniwala sa bandang huli. Unang kabanata. May bumulong sa akin mula sa ulap. May isa akong tanong na paulit-ulit sa isip ko mula pa nung gabing yon. Bakit parang galit ang langit? Seryoso, hindi ko to sinasabi para lang bumiksena. Pero nung araw na yon, yung eksaktong araw bago nagsimula yung sunod-sunod na sakuna, may narinig akong boses. Hindi lang basta kung sino, hindi lang basta eko o hangin. Si Bathala mismo. At kung hindi mo na maalala kung sino si Bathala, hindi ko rin masisisi. Sa totoo lang, ako rin noon. Akala ko gawa-gawa lang yun ng mga lolo't lola natin. Parang kwento lang na alamat na nilamon ng internet at Netflix. Pero nung mismong araw na yon, putya, parang bumangon yung nakalimutan nating mundo at sinampal tayo ng realidad. Ganito kasi yon. Gabi yon. Wala akong ginagawa, nagde-deliver ako ng pagkain gamit yung motor ko. Malakas ang ulan, kulog, kidlat, baha sa bandang Sampaloc. Isang tipikal na araw sa lungsod. Kunti lang dahil sa isang matandang nakita ko sa kanto ng Arlegui. Basang-basa, walang payong, pero tumatawa. Hindi yung normal na tawa ha, parang tawang alam mong may alam siyang hindi mo alam. Nung binigay ko na yung order sa customer at pabalik na sana ako ng base, nadaanan ko ulit yung matanda. Nakatingin lang siya sa akin. Diretso, walang kurap. At alam mo yung feeling na para kang natunaw kahit wala kang ginagawang masama? Ganon yung tama. Bigla siyang nagsalita. Ikaw ang pinili. Makikinig ka ba? Doon ako natigilan. Sino ba naman ako para piliin? Delivery rider lang ako, pre. Wala nga akong ambag sa barangay meeting tapos ngayon may nagsasabing pinili ako. Akala ko lasing lang siya o wala sa sarili. Pero nung tumingin ako sa mata niya, wala siyang mata. Itim lang. Itim na parang langit bago kumulog. At bago ko pa matakbuhan, wala na siya. Poof! Parang usok na inihipan ng hangin. Pag uwi ko, hindi na ako makatulog. Ang bigat sa dibdib. Parang kinakalabit ng kung anong hindi ko maipaliwanag. Tapos nung mga 3:00 ng madaling araw, bumukas yung ilaw sa kwarto ko kahit wala akong sinindihan. Seryoso! Walang joke. Tapos nagsimulang maninig yung mga baso sa kusina. Biglang nawala yung tunog ng paligid. Walang kuligig, walang busina. Kahit hangin, wala. Parang nakaluton yung buong bahay. At doon ko siya narinig. Hindi siya boses ng tao. Hindi rin siya robotic. Isa siyang presensya na nagsasalita. Galing sa lahat ng direksyon. Galing sa loob ko. Ray, hindi mo ako maalala, pero ako ang dahilan kung bakit may araw at gabi. Ako, si Bathala. Putya, nanigas yung buong katawan ko. Para akong bata na nahuling may ginawang kasalanan pero wala pa akong naisip na ginawa akong mali. Nagkalat na ang tao, pinaglaruan ng apoy, pinainom ng lason ang hangin. At ang puso, nilason ng sarili nilang takot at yabang. Humihinga ako ng mabilis. Hindi ko alam kung umiiyak ako o pawis lang. Pero sigurado ako, hindi ito panaginip. At dun ko siya narinig. Ikaw ang huling makikinig. Ikaw ang huling magsasalita. Ikaw ang magsasabi kung bakit galit ako. At dun, biglang bumalik ang tunog sa paligid. Parang pinindot yung play button. Narinig ko yung ulan. Narinig ko yung kalansing sa labas. Pero hindi ko na marinig ang sarili kong hininga. Simula noon, hindi na ako matahimik. Parang may tunog ng tambol sa loob ng ulo ko gabi-gabi. Parang may countdown. Bumalik ako sa kalsada kinabukasan, nagtrabaho pa rin. Pero habang nagde-deliver ako, napapansin ko na yung mga mukha ng tao may kakaiba. Parang lahat nakangiti pero walang liwanag sa mata. Parang programmed, naka-autopilot. Parang wala nang alam kung paano tumingin sa langit.
Doon ko naisip na baka nga totoo lahat. Baka nga galit si Bathala. Baka nga hindi na siya pinapansin ng mundo. At kung iniisip mong, bakit si Ray? Sino ba siya? Pare, wala rin akong idea. Hindi ako pare, hindi ako albularyo, hindi ako influencer, wala nga akong 500 followers. Pero ako ang narinig. Ako ang pinili. At kung hindi ako maniniwala, sino pa? Kung hindi ko ikukwento to, baka hindi na umabot sa inyo yung huling babala. Kaya kung nandito ka pa at nakikinig, baka hindi pa huli ang lahat. Sa susunod na kabanata, ikukwento ko kung paano nagsimula ang unang parusa. Ulan lang apoy sa siyudad. At hindi to special effects. Feeling mo kakaiba na to. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-share mo naman tong video na to. Malay mo, may isa pang kagaya ko dito. At baka siya na yung susunod na marinig ni Bathala. Ikalawang kabanata. Ulan ng apoy. Hindi ito kwento ng apoy na galing sa impyerno. Kasi ang impyerno, gawa-gawa lang ng tao para matakot. Pero yung apoy na to, totoo. At bumagsak siya sa syudad, parang paalala o parusa. Simula nang narinig ko si Bathala, araw-araw akong may kaba. Hindi lang basta kaba na parang nagka-late ka sa trabaho. Ibang klase to. Yung tipong kahit mag-usa lang, parang may tumitingin sa'yo. Pero kahit may takot ako, hindi ko agad sinabi sa iba. Kasi sino naman ako para paniwalaan? Sa panahon ngayon, mas may followers pa yung mga nagpo-post ng prank kaysa sa mga nagsasabi ng totoo. Kaya tumahimik muna ako. Hanggang sa dumating ang araw ng apoy. Araw ng linggo yun. Mainit na araw. Wala namang bagyo, walang alert level. Pero mapapansin mong parang mapikat yung hangin. Parang masikip kahit open air. Yung tipong pawis ka kahit wala ka pang ginagawa. Nasa Makati ako noon. Nagde-deliver ng sushi sa isang kondo. High rise. Sosyal. Yung tipong ang elevator may air freshener pa na amoy yaman. Pero habang nasa taas ako, may kakaiba akong napansin. Yung langit. Kulay abo, pero may halong pula. Akala ko guni-guni lang. Hanggang sa boom! Isang napakalakas na pagsabog ang nainig namin. Tumigil lahat ng tao sa paggalaw. Yung mga nagsusumba sa pool, natulala. Yung mga nagti-TikTok, napabitaw sa phone. Pagtakbo namin sa bintana, doon ko nakita. May bumabagsak mula sa langit. Hindi siya aerolite, hindi rin eroplano. Isa siyang bolang apoy, pero hindi basta apoy. Kulay kahel na may puting usok. Parang may hugis, parang mata. At sa bawat pagbagsak niya sa lupa, mag-iiwan siya ng marka. Hugis, logo ng mga brand. Oo pare, logo. Mukha ng kilalang burger chain, isang inumin, tech company, oil company. Parang sinadya, parang sinasabi, ito ang mga Diyos na sinamba ninyo. Makati, BGC, Ortigas, Green Hills. Sabay-sabay silang tinamaan. Hindi buong lungsod, pero yung mga sentro ng negosyo, sentro ng luho, sentro ng yabang. Walang apoy sa mga bundok, walang bola sa mga palayan. Pero sa lungsod, sunod-sunod, parang may target. Mga building, nasunog mula sa loob. Hindi sa labas ha, mula sa loob. Para bang niluluto sila ng galit na hindi natin nakita. Nakita ko mismo, isang building, pumutok yung gitna. At sa usok, may nakita akong hugis kamay. Malaki, gawa sa ulap, na parang may ibinaba. Nagpanik ang lahat. Siyempre, kung makikita mong may apoy na bumabagsak galing sa langit, magtatakbo ka. Pero ako, natulala ako. Kasi habang nangyayari yun, may narinig ulit akong boses.
Hindi sa tenga, sa loob, sa puso. Hindi sila nakinig. Wala na kayong ginagawa kundi magpakasasa. Hindi ako ang nawala. Kayo ang lumimot. At doon ko na-realize, ito ang sinasabi ni Bathala. Ito ang una sa mga parusa. Kinabukasan, punong-puno ng theories ang social media. Alien invasion yan. Secret missile test ng China. End of the world na daw. Climate change effect yan, bro. Pero walang nakamention kay Bathala. Wala man lang nakaisip na baka may mas malalim na dahilan. Lahat naghanap ng logic, ng siyensya. Pero ni Isa, walang nagtanong, baka may mali na tayong ginagawa? At dun ko naramdaman na wala na talagang koneksyon ang mga tao sa pinanggagalingan natin. Nagdesisyon akong magsalita. Nag-live ako sa Facebook. Wala akong script, wala akong magandang setup. Ako lang, harap sa camera, sa isang sulok ng bahay. Sabi ko, may nakausap ako. Bathala ang pangalan niya. Sabi niya galit siya at yung apoy na bumagsak kahapon, umpisa pa lang yun. Hindi siya multo, hindi rin alien. Siya yung nilimutan nating pinanggalingan. Hindi ako propeta, hindi ako sikat. Pero kung may natira pang makikinig, maghanda kayo. Hindi lang apoy ang darating. Pagkatapos nun, ayun, naging trending ako. Pero hindi sa paraang gusto ko. #Ray delivers doom. #delivery prophet. Nag-TikTok si Bathala. Ginawa nilang meme yung sinabi ko. Minasya pa yung boses ko sa mga kanta. May gumawa pa ng parody account ko. Pero okay lang. Sanay na ako sa kahihiyan. Ang hindi ko kaya, yung hindi subukang sabihin ang totoo. Kaya kung nandito ka pa, nakikinig, baka ikaw na ang susunod na makikita o makakarinig. Kasi ang boses ni Bathala, hindi lang para sa isang tao. At kung akala mo apoy lang ang kaya niyang ibagsak, hindi pa to tapos. Sa susunod na kabanata, ikukwento ko sa iyo kung paano binaha ang lungsod ng mga luhang hindi natin alam kung kanino galing. Bago tayo magpatuloy, i-like mo naman ang video na to kung na-curious ka. At kung may parteng tumama sa iyo, mag-iwan ka ng comment. Gusto kong malaman kung ilan pa tayong nakakaalala. Ikatlong kabanata, ang baha na galing sa luha. Kung ang apoy ang simulangang galit, ang tubig ang naging iyak. Pero dito ulan, hindi rin baha ng bagyo. Ito pare, luha. Luha ng hindi mo alam kung para kanino, basta lang mabigat at mapait. Wala pang isang linggo matapos bumagsak ang apoy sa syudad. Akala ko wala nang mas kakalaban pa roon. Pero mali ako. Kasi kung yung una, galit ang dala, itong sumunod, lungkot. At para sa akin, yon ang mas delikado. Lunes ng umaga. Ang weird ng simoy ng hangin. Alam mong maulan pero walang ulan. Madilim ang ulap pero walang kulog. Yung tipong parang umiiyak ang langit pero pinipigilan niya. Kahit sanay na tayong mabasa, kakaiba talaga yung pakiramdam nung araw na yun. Nag-ikot ako sa area ng Santa Ana. Hindi na ako nagdi-deliver noon. Sinuspende na lahat ng operations. Wala nang booking, walang kalsada. Pero napilitan akong lumabas kasi may nakita akong post. May mga taong na-trap sa covered court. Wala silang makain, wala silang signal. 2 kanto lang mula sa akin kaya dinala ko yung konting instant noodles at dilata ko.
Hindi ako hero ha, pero kung ako lang ang makakatulong, edi sige. Habang naglalakad ako, bigla kong naramdaman yung unang patak. Hindi siya ulan, hindi siya malakas, isa lang, sa pisngi ko. At ang weird, maalat. Yun ang hindi ko makalimutan. Maalat siya, parang luha. Pero walang ibang tao sa paligid, wala ring ibon, walang puno. Parang ang langit mismo ang umiiyak. Pagdating ko sa covered court, baha na agad hanggang tuhod. Wala pang isang oras mula nung unang patak pero nagkakaipunan na ng tubig. At hindi siya bahang putik, hindi rin kulay brown. Klaro siya pero may halong asul. Isang matandang babae ang lumapit sa akin. Anak, ba't ka pa nandyan? Ba't hindi mo ba naririnig? Ha? Ano po yun? Nakikiusap sila. At bago ko pa siya matanong kung sino ang sila, tinuro niya yung taas. Tumingala ako at doon ko nakita. May hugis sa ulap, mga muka, malabo pero andoon, parang mga animong umahon sa hamog. Iba't ibang edad, may bata, may matanda, may lalaki, may babae. Wala silang bibig pero parang sinisigaw sila, parang umiiyak ng sabay-sabay. Bakit kami kinalimutan? Bakit walang nagdasal para sa amin? Sino pa ang tumatawag sa ngalan namin? Yung mga tinig na yon hindi mula sa radyo, hindi rin gunay-guni. Parang sila yung mga kaluluwang hindi naalala, mga ninuno, mga bayani, mga pinanggalingan natin na pinalitan natin ng likes at filters. At tuloy-tuloy ang baha. Tumataas siya ng walang tigil, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa mga luhang bumabagsak mula sa mga ulap na mukhang kaluluwa. Natatandaan ko pa may batang humawak sa kamay ko. Kuya, bakit ganito yung tubig? Ang bigat po sa dibdib. At doon ko naramdaman yung epekto. Hindi lang katawan ang binabaha, pati damdamin. Habang mas tumataas ang tubig, mas bumibigat yung pakiramdam. Parang lahat ng lungkot na hindi natin pinansin bilang tao, binuhos pabalik sa atin. Regret, paglimot, paglayo, pagsarili. Hindi ito simpleng sakuna. Ito na yung pagtitipon ng lahat ng emosyon ng kalikasan, ng mga espiritong nilimot, ng mga panalaming hindi na nasambit. At alam ko na kung bakit pinakita ito ni Bathala. Para maalala natin. Kasi hindi lang tayo nabubuhay dahil sa sarili natin. Nabubuhay tayo dahil may nauna, may nag-alay, may nagdasal. Pero ngayon, mas mahal pa natin ang follower count kaysa pangalan ng lola natin sa probinsya. Umalis ako ng covered court na basang-basa. Hindi dahil sa baha lang, kundi dahil sa mga salitang bumulong sa tenga ko bago ako lumabas. Kapag hindi nyo inalala ang mga ugat, huhugutin ko ang lahat ng bunga. Wala akong kasiguraduhan kung kanino galing yun, pero alam ko sa puso ko, yun na si Bathala. Pag uwi ko nagpost ako ulit, pero hindi na ako nagsalita sa video. Nagpakita lang ako ng footage ng baha, ng mukha sa ulap, ng batang sumisigaw, ng matandang nakaupo sa ilalim ng asul na tubig. At sa huli, pinakita ko ang mukha ko. Hindi ako umiiyak, pero basang-basa ako ng luha. Saka ko lang nilagay ang caption, "Hindi ka lang galing sa sarili mo. Baka panahon na para maalala mo kung sino ka bago ka naging ikaw." Sa susunod na kabanata, ikukwento ko kung paanong naglakad ako sa bundok para hanapin kung totoo nga bang buhay pa si Bathala at kung ano ang kapalit ng paghingila sagot sa isang Diyos na nakakalimutan na rin tayo. Bago tayo magpatuloy, kung may parte sa kwento na tumama sa'yo, i-comment mo naman sa baba o i-share mo to sa tropa mong puro memes ang alam. Malay mo, sila na ang susunod na matauhan. Ika-4 na kabanata.
Lakad sa bundok ng liwanag. Hindi ako mapakali pagkatapos ng baha. Parang kahit saan ako lumingon, may bakas ng mga mukhang lumubog sa tubig. Kahit sarado ang bintana, parang may mga matang nakatingin mula sa likod ng mga ulap. Tumigil ang ulan sa lungsod pero hindi tumigil yung bigat sa dibdib ko. Kaya nagdesisyon akong umalis. Iniwan ko yung barangay. Iniwan ko yung bahay ko. Hindi ko na rin kinuhang isama yung cellphone ko. Hindi na rin naman gumagana. Lahat ng signal down pa rin. Walang internet, walang update, walang memes. Tahimik ang mundo. Ang dala ko lang, backpack, isang itim na notebook, at pangalawang pares ng tsinelas. Pumunta ako sa direksyon na hindi ko rin maintindihan kung bakit, pero ang sigurado ako, pakanan ng bundok. Sabi nila, yung bundok ng Sierra Madre, proteksyon yun ng bansa natin. Parang kalasag. Pero habang papalapit ako, naisip ko, proteksyon ba talaga o taguan ni Bathala? 3 araw akong naglakad. Walang kasama, walang tiyak na pupuntahan, pero yung katawang ko parang may sariling utak. Tuloy lang ako sa daan kahit halos gumagapang na sa pagod. Walang signal, walang radyo. Pero sa gabi, may liwanag akong nakikita sa tuktok ng bundok. Kulay puti na may halong dilaw. Hindi ilaw ng poste, hindi flashlight. Masyadong pino, masyadong buhay. Pagdating ng ika-4 na gabi, huminto ako sa isang maliit na clearing. Doon ko naramdaman na malapit na ako. Tahimik ang paligid, pero parang may humihinga mula sa lupa. Tumayo ako sa gitna ng damahan at sa unang pagkakataon mula nung nagsimula to, nagsalita siya ulit. Hindi boses na malakas, hindi rin tunog ng kulog. Kalmado lang. Umabot ka. Hindi ako nakasagot agad. Tumingala lang ako sa langit at sa harapan ko may anyong nabuo. Hindi siya tao. Hindi rin hayop. Parang puno na may mukha. Ang balat niya parang ugat. May mga dahon siya sa balikat niya. Ang mga mata niya, kulay buwan. At sa bawat hiningan niya, parang umaalo ng hangin sa paligid. Siya si Bathala. Hindi ko alam kung luluhod ba ako o tatakbo, pero parang wala akong kontrol sa katawan ko. Nakatayo lang ako. Tahimik parang batang nahuli sa kasalanan. Bakit mo ako tinatawag? Tanong niya. Sabi ko, gusto ko lang malaman kung may pag-asa pa. Kasi kung tunay ang katapusan, parang unfair naman sa mga taong hindi alam kung ano bang mali nila. Tahimik siya. Hindi galit. Hindi rin malungkot. Parang napagod. Hindi ako ang naglayo. Kayo ang tumalikod. Inubos ninyo ang gabi sa paghabol ng liwanag na gawa ng tao. Nakalimutan ninyo ang tunay na ilaw mula sa loob. Sinubukan kong lumapit. Ramdam ko pa rin yung init sa katawan ko mula sa baha, mula sa apoy. Lahat yun dala ko pa rin. E paano Bathala? Kung gusto niyong bumalik kami, paano? At doon niya sinabi ang pinakamabigat. May kailangang kapalit. Ano? Kaluluwa? Mas mahirap pa roon. Sagot niya. Ala-ala. Nabigla ako. Akala ko handa na ako sa kahit anong sakripisyo.
Pero yun? Alaala? Ang mga tao ay natutong sambahin ang sarili nilang alaala. Pinuno ninyo ang mundo ng memorya. Mga litrato, videos, status, tweet, comment, archive, throwback. Pero lahat yon walang puso. Kapag may isang taong handa ng limutin ng sarili, maaring maalala ng mundo ang pinagmulan nito. Tumigil ang oras. Ramdam ko ang init ng araw kahit gabi. Tumingin ako sa notebook sa kamay ko. Puno ng sulat ko tungkol sa lahat ng nangyari. Yun na lang ang ebidensya ng buong karanasan ko. Ng sarili ko. Ng kung sino ako. At tinanong niya ako, ibibigay mo ba? Wala akong sinagot. Pero kusa akong iniabot ang notebook. Nang hawakan niya ito, nagbago ang hangin. Nawala ang liwanag sa paligid. Nagsimulang magdilim. Pero hindi takot ang bumalot sa akin. Kunti paggagaan. Pagmulat ko, nasa paanan ng bundok na ako. Wala na yung notebook. Wala na rin ng boses. Pero alam kong natuluyang nangyari. Kasi sa isip ko, wala na akong maalala. Pumunta ako sa barangay. Nakita ko ng mga tao. May tumingin, may kumaway, may inayaang akong kumain. Pero wala ni isa sa kanila ang nakapansin na ako yung dating lalaki sa viral video. At ako, hindi ko na rin alam kung sino ako. Sa sobrang tahimik ng paligid, nagsimula akong magsulat ulit. Kahit wala akong maalalang kwento, para may tinutulak ang kamay ko para magsalita. At ngayon, ito na. Ito ang una kong entry. At habang sinusulat ko to, dahan-dahan ding bumabalik ang liwanag. Sa susunod na kabanata, malalaman niyo kung ano ang naging epekto ng sakripisyong yon. At kung sapat ba yun para pigilan ang huling parusa. Kung naramdaman mo ang bigat ng kwento ngayon, i-share mo to. Malay mo, yung kaibigan mong puro throwback post, kailangan din ng paalala. 5 kabanata. Kapalit. Pagbalik ko sa lungsod, wala na akong pangalan. Walang kilalang muka. Walang alaala kahit isa. Ang alam ko lang, may kulang. May butas sa loob ko na hindi ko maipaliwanag. Pero kahit walang malinaw na memorya, hindi nawala yung pakiramdam, yung instinct ko, yung sigaw sa loob na nagsasabing magpatuloy ka. Wala na rin yung mga tanong ko dati. Wala na si Bathala sa panaginip. Wala nang boses sa loob ng ulo ko. Pero yung mundo, nagbago pa rin. Kahit hindi ako kilala ng mga tao, nararamdaman kong may natira sa sakripisyo ko. May umikot. Parang may reset na nangyari. Ang hangin, mas malinis. Ang ulap, mas payapa. Pero yung mga tao, parang hindi pa rin tuluyang nagising. Nagsimula akong maglakad sa mga lansangan. Hindi ko alam kung ano yung hinahanap ko. Pero sa bawat kanto na nadadaanan ko, may naririnig akong bulong. Hindi mula sa langit, mula sa lupa. Ikaw na ba yun? Anong nangyari sa kanya? Wala na raw siyang alaala. May mga mata na sumusulyap pero hindi makatingin ng diretsyo. May mga batang gustong lumapit pero pinipigilan ng mga matatanda na. Parang kilala nila ako o parang may narinig silang kwento tungkol sa akin. Pero takot silang makasiguro. Takot silang makisali. Hanggang sa isang araw, may lumapit sa akin. Babae, nakaitim. May dala siyang maliit na puting kandila. Kuya Ray, tanong niya.
Hindi ko alam kung paano siya alam ang pangalan ko. Pero sa halip na tumakbo ako palayo, parang kusang lumapit ang katawan ko. May iniwan ka sa akin dati. Hindi mo na ito maaalala, pero sinabi mong ibigay mo to kapag bumalik ka. Inabot niya sa akin ng maliit na papel. Luma na. Medyo basa na sa gilid. Binuksan ko. May sulat. Ako mismong sulat. Pamilyar ang pagkakasulat kahit hindi ko na maalala. At ganito yung nakasulat. Kung binabasa mo to, malamang ginawa mo na yung sakripisyo. Kaya lang, baka malimutan mo kung bakit ginawa ito. Kaya ito ang sagot. Ginawa mo to hindi para maging bayani. Hindi rin para iligtas ang mundo. Ginawa mo to kasi sa bandang huli, may kailangang magsimula ulit. Kahit mag-isa. P.S. Baka yung alaala mo hindi na mabumalik. Pero ang epekto ng ginawa mo, makikita mo sa paligid. Hanapin mo yung pagbabago. Yon ang patunay na may kabuluhan ng lahat. Kinabukasan, dumaan ako sa parke. Doon ko nakita ang unang senyales. May 2 batang naglalaro. Wala silang gadget. Wala silang tablet. Nagtatakbuhan lang sila. Tapos biglang tumigil yung isa. Nilapitan yung puno sa gilid. Sumandal. Tapos nagdasal. Wala siyang sinabi pero nakapikit siya. Tahimik. Nakapatong ang palad sa katawan ng puno. Hindi yun normal para sa batang sanay sa wifi. Sunod, nadaanan ko ang simbahan. Walang misa, walang pari, pero puno ng mga tao. Tahimik lang silang nakaupo. Wala silang hinihingi, wala silang tinatag-in. Nandun lang sila. Nakatingala. Parang nakikinig. At doon ko lang narinig ang boses ni Bathala. Hindi boses na tunog-kulog. Hindi boses na galing sa itaas. Boses na galing sa loob ko. Nakikinig sila. At doon ko lang na-realize na kahit nawala ang alaala ko, na kahit bura ang pagkatao ko, may naiwang butil sa mundo. At yung butil na yun, unti-unti nang tumutubo. Pero hindi pa tapos. Kasi isang araw, biglang dumilim ang langit. Wala pang ulan. Walang apoy. Pero may dumaan na anino sa kalangitan. 1, 2, 5, 10. Hindi na to galit ni Bathala. Galit na to ng sangkatauhan na hindi matanggap ang pagbabagong ayaw nilang tanggapin. At isa sa kanila, kilala ko. Hindi sa memorya, kundi sa pakiramdam. Sa susunod na kabanata, ikukwento ko kung sino yung mga bagong mukhang lumilitaw sa langit at kung bakit hindi lahat ng tao ay handang ibalik ang koneksyon sa pinagmulan. Kung umabot ka sa parting to, mag-iwan ka naman ng comment. Gusto kong malaman kung sino na ang kasama ko sa lakad na to. At kung may natutunan ka, i-share mo para mas marami tayong sabay-sabay na magising. Ika-6 na kabanata, Mga Muka sa Kalangitan. Matagal ko nang tinanggap na hindi na ako kilala ng mundo. Pero hindi ko akalaing may mga mukha palang hindi basta-basta nawawala kahit sa langit na mismo sila lumutang. Gabi yun, kalma ang paligid, tahimik. Walang sakuna, pero sa hangin may kakaibang kislap. Para bang may paparating. Wala pang kulog, walang ulan, pero mula sa kalangitan may bumaba. Hindi apoy, hindi ulap, mga anino. Parang nilalang nagawa sa usok, mahahaba ang katawan, walang mukha sa una, pero habang bumababa sila,
Isa-isa nilang binubuo ang anyo nila. At yung pinakauna sa kanila, parang nakita ko na. Hindi ko alam ang pangalan niya. Pero nung tumingin siya diretso sa akin, may bumalik na pakiramdam. Hindi memorya, pero kilig. Hindi masayang kilig. Yung kilig na parang kinilabutan ka sa kaba. Kilala niya ako. At sigurado akong hindi siya dumating para makinig kay Bathala. Kayo ang pumalit sa Diyos. Yan ang sinabi niya habang nakatayo sa ibabaw ng lumang gusali. Hindi siya sumisigaw, pero lahat ng tao sa paligid napatingin, napatigil. Ang boses niya parang may sariling channel sa utak ng bawat tao. Wala nang sinasamba ngayon kundi sarili. At mas matalino na kami kaysa sa alamat. Sa bagong mundo, wala nang lugar ang mga diwata at Diyos. At doon ko lang nalaman. Hindi lang si Bathala ang bumalik. May mga nilalang din palang isinilang ng makabagong panahon. Mga Diyos-Diyosan ng internet, teknolohiya at ego. Hindi lang sila apps, hindi lang sila data. May sariling isip at ayaw nilang ibalik ang dating koneksyon. Tinawag ko sila sa isip ko, anino ng kasalukuyan. Sila yung nabuo mula sa collective memory natin ng kasikatan, kapitalismo, pagmamataas. Hindi lang sila multo. Mga representasyon sila ng kung anong pinili nating sambahin habang iniiwan natin ang sarili nating ugat. At ngayon, bumalik sila para questionin ang pagbabalik ni Bathala. May isang lalaking naglakad palapit sa isa sa mga anino. Matangkad, matipuno. Mukhang construction worker. Kung totoo kang Diyos, bakit takot kang tumapak sa lupa? Napangiti yung anino. Dahil ang lupa, hindi sa amin, sa inyo yon. Pero hindi nyo man lang pinangalagaan. Tapos bigla na lang, boom! Hindi nasunog yung lalaki, hindi rin siya tinamaan. Pero natulala siya. Tumulo ang luha niya. Parang sa isang iglap, pinaalala sa kanya lahat ng maling desisyon niya. At tumalikod na lang siya, umiyak sa kalsada. Ako naman, pinuntahan ako ng isa sa kanila. Hindi siya kasing laki ng iba, parang bata. Pero yung aura niya, mabigat. Ang mga mata niya parang camera lens. Hindi mo ba naisip, Ray? Bakit mo ibinigay ang sarili mo? Para sa mga taong hindi ka na maalala? Hindi ko sila inaalala, pero binigay ko yung alaala ko para maalala nila kung sino sila. Tahimik siya saglit, tapos ngumiti. Sayang, matatalino ka pa naman. At nawala siya sa hangin. Doon ko na-realize, may giyera na darating. Hindi ito giyera ng baril o bomba. Hindi rin ng relihiyon o gobyerno. Giyera ito ng paniniwala. Sa isang panig, si Bathala at ang mga alaalang pinanggalingan natin. Sa kabila, ang mga bagong Diyos-Diyosan, mga gawa nating mismo. At sa gitna, tayong mga tao, naguguluhan kung sino ang paniniwalaan. Kaya sa mga araw na sumunod, nag-ikot ako. Hindi para mangaral, hindi para magpaliwanag, pero para magtanim. Oo! Literal. Naglakad ako sa mga bakanting lote at nagtanim ng buto. Kahit saan, kahit alanganin, basta may lupa. Kasi sabi nga ni Bathala dati, kung hindi mo maalala ang ugat mo, wala kang bunga. May isang batang lumapit sa akin habang nagtatanim ako sa tabi ng daan. Kuya, anong ginagawa mo? Sinusubukan kong bumalik. Bumalik saan? Hindi ko siya sinagot. Pinahawakan ko sa kanyang isang buto, tapos pinaturo ko kung saan niya gustong itanim. Tumakbo siya, nilagay sa ilalim ng poste, tinakpan ng lupa. Tapos ngumiti siya sa akin. Okay na yan kuya, makakabalik ka na. Sa susunod na kabanata, malalaman natin kung ano ang epekto ng unang halaman at kung paano sumagot ang mga bagong anino nang magsimulang mamulaklak ang alaala sa gitna ng syudad. Kung may parting tumama sa'yo, mag-iwan ka ng comment. At kung may gusto kang ipaalala sa mundo, ishare mo to.
Baka makaling mabasa ng isa sa mga anino. Ikapitong kabanata, ang unang halaman. Hindi ko alam kung may silbi talaga ang ginagawa ko. Basta araw-araw akong naglalakad at nagtatanim ng mga buto. Minsan sa gilid ng kalsada, minsan sa mga bakanting lote, sa mga bitak ng semento, minsan pa nga sa lumang latalan ng sardinas. Wala akong plano, wala akong kasiguraduhan, pero alam ko, kailangan. Walang nagtatanong, wala ring humahadlang. Parang invisible ako. Pero sa tuwing nagkakalkal ako ng lupa gamit ng kamay, may bumubulong sa hangin. Tama yan. Diyan nagsisimula ulit. Makinig ka. Hindi ko na alam tong imagination ko na lang yon o si Bathala pa rin o bumubulong. Pero hindi na importante. Ang importante, may binabalik ako ang hindi kayang i-post sa internet. Yung ugat. Isang araw, habang nagtatanim ako sa gitna ng sirang-sirang basketball court, may nangyari. May lumapit na babae. Mukhang galing pa siya sa opisina. Suot pa ang lanyard niya, pero ang shoes niya, putik-putik na. Nakatayo lang siya sa gilid. Pinapanood ako. Hindi siya nagsalita, kaya ako na yung naunang kumausap. Gusto mong subukan. Tahimik pa rin siya, pero maya-maya lumapit siya. Lumuhod sa lupa, tapos dahan-dahan ng tinakpan ng kamay ang binutas kong lupa. Tapos sabay kaming tahimik lang. Pagkatapos nun, umalis na siya. Wala siyang iniwang salita. Pero kinabukasan, pagbalik ko sa Ort, may mga bago ng tanim at may mga batang naglalaro sa tabi ng mga ito, hindi sa gitna ng court, kundi sa paligid ng mga tanim. Isang linggo pang lumipas. Sa gilid ng isang overpass, kung saan may mga buto akong tinanim sa pagitan ng basag na tiles, may tumubo. Pero hindi ordinaryong halaman. May tangkay siyang kulay ginto. May dahon siyang kumikislap tuwing dumadaan ng hangin. At higit sa lahat, may tunog. Oo, tunog. Parang humihinga ang halaman. Parang may hangin sa loob ng katawan nito. At kapag nilapitan mo, parang may musika. Hindi tugtog, pero parang sinlambot ng panalangin. At hindi lang ako ang nakarinig. May matandang lalaki, tambay sa overpass, lumapit. "Hoy," sabi niya, "anong halaman yan?" "Ang bango, no? Parang bahay ni nanay." Tumingin siya sa akin, tapos umupo lang siya sa tabi ng halaman, tapos tumahimik. Sunod-sunod ang ganong pangyayari. Sa bawat lugar na may tumutubong ginto at kumikislap na halaman, may mga taong nananahimik. Hindi sila nagwi-wish, hindi sila nanghihingi. Tahimik lang sila. Parang binabalikan nila ang kung ano man ang nawala sa kanila. Tapos isang gabi, sumagot ang langit. Muling dumating ang mga anino. Pero ngayon, hindi sila kalmado. Hindi sila tahimik. May mga mata na silang pula at may mga bunganga silang naglalabas na itim na usok. "Tumitibo ang paniniwala!" sigaw nila, "at hindi kami papayag!" Ang isa sa kanila sinubukang apakan ng isang halaman. Pagkalapat ng paa niya, sumabog ang liwanag. Napaurong siya, napaatras, tapos dun siya nagsimulang matunaw. Parang usok na pinapasok ng hangin. "Hindi kami basta mawawala!" sigaw niya habang naglalaho. "Hindi pa tapos ang bagong mundo!" Kinabukasan, viral agad sa ilang natitirang device ang video ng halaman na kumikinang. May mga lumang tablet na muling nagkasignal, pero hindi para sa TikTok,
para sa balita ng panibagong pag-asa. May nagtayo ng maliit na altar sa tabi ng halaman. Wala silang nilagay na image. Walang santo. Walang rebulto. Nilagyan lang nila ng mga bato, buto, papel na may sulat at bote ng tubig. Parang simpleng handog lang. Pagdaan ko, may batang babae na lumapit. "Kuya, totoo po ba na may Diyos?" Tumingin ako. Hindi ko alam kung totoo pa siya sa mundo mo, pero sa mundo ko, oo. Tahimik siya saglit. Tapos binunot niya ang isang maliit na buto mula sa bulsa niya. "Tatanim ko to," sabi niya. At sabay naming tinabunan ng lupa. Hindi ko alam kung ilang halaman pa ang kailangang itanim. Hindi ko rin alam kung gaano kalaki ang gyera na parating. Pero alam ko to. Kapag may 10 lang tumubo, may alaala ang bumalik. At habang patuloy na sumisibol ang liwanag sa lupa, dahan-dahang namamatay ang anino sa langit. Sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin ang 3 parusa. Hindi baha, hindi apoy, kundi isang sakit na hindi umaatake sa katawan, kundi sa alaala. Kung nakatanim na rin sa puso mo ang kahit konting pagbalik, i-share mo tong kwento. Baka sa iba, yun na ang simula ng pagtubo. 8 kabanata, ang sakit ng paglimot. Walang babala, walang lindol, walang apoy, walang baha. Pero isang araw bigla na lang nagsimulang makalimot ang mga tao. Akala mo, normal lang. Yung tipong, ay, nakalimutan ko kung saan ko nilagay yung susi. O kaya, anong araw na nga ulit ngayon? Pero hindi. Hindi siya ganun kasimple. Kasi ganito nagsimula. Isang lalaki, nasa palengke, biglang natigilan habang kumakain ng kwek-kwek. Napalingon siya sa sarili niyang kamay. Tapos nagtanong, "Paano ulit kumain?" Natawa pa nga yung mga nakakita. Akala nila, joke. Pero yung mata ng lalaki, walang biro. Parang sanggol na ngayon lang nakakita ng kutsara. Hindi lang siya. Makalipas ang ilang oras, sunod-sunod na. May nanay na biglang hindi na alam ang pangalan ng anak niya. May pulis na hindi na maalala kung paano gumamit ng radyo. May barista na nagkakape araw-araw pero hindi na matukoy kung anong lasa ang matamis. Nag-viral agad ang unang kaso. Tinawag ng media, collective cognitive shutdown. Pero ako, ang tawag ko doon, galit na hindi marahas. Hindi ito kagaya ng apoy na sumusunog, hindi ito bahana ng lalamon. Ito yung klase ng parusa na tahimik pero unti-unting binubura ang pagkatao mo. Lumabas ako sa lansangan para tingnan kung gaano kalala. Sa una, parang wala. Traffic pa rin, tao pa rin sa kalsada, pero pansin ko, wala nang nag-uusap. Walang kumakanta sa jeep, wala nang nagtatanong ng direksyon, wala nang tumatawag ng, "Pre, sakay na!" Tahimik. Lahat busy, kalilimutang may dati silang ginugusto. May isang babae, nakaupo sa bangketa, umiiyak. Nilapitan ko, "Miss, ano nangyari?" Tumingin siya sa akin gulat na gulat. "Hindi ko na alam kung bakit ako umiiyak," sabi niya. Tumingin siya sa paligid. "Hindi ko na maalala kung anong pangalan ko, pero alam kong malungkot ako." Doon ako natigilan. Kasi yan na yun. Kalungkutan na walang pangalan. Alaala na wala ng ugat. Sa gabi umakyat ako sa isang abandonadong gusali para tingnan ang lungsod. At doon ko nakita ang liwanag. Hindi mula sa poste, hindi mula sa cellphone, kundi mula sa mga halamang itinanim. Oo, umiilaw na sila ngayon. Parang mga bituin sa lupa. At sa tuwing may isang halaman na umiilaw, napapansin ko, may mga taong dumarating, humihinto. Tapos parang
naaalala nila ang sarili nila. Isang matandang lalaki, lumuhos sa tapat ng halaman at bumulbong, "Dito kami dati nag-date ng asawa ko." Isang bata humawak sa tangkay at biglang tumingin sa langit, "Alam ko na po ulit ang pangalan ng lola ko." Hindi pa rin lahat naliligtas. Marami pa ring tulala. Marami pa ring nawawala sa sarili. Pero sa bawat isang halaman, may isa o dalawang alaala ang bumabalik sa mundo. At dun ko naisip, hindi pala kayang burahin ng galit ang lahat basta may isa lang na tumangging makalimot. Minsan, natutulog ako sa tabi ng isang halaman. Parang feeling ko, safe ako kapag nandun ako. Pero nung isang gabi, nanaginip ako at sa panaginip ko, bumalik si Bathala. Tahimik pa rin siya, pero yung mata niya, punong-puno ng awa. Hindi ko sila binura. Pinabalik ko lang sila sa simula. Kung tunay nilang gusto ang mundo, hahanap sila ng alaala. Kung hindi, hindi na niya tinapos kasi alam ko na yung kasunod. Kinabukasan, sinubukan kong kausapin ang mga tao. Tinuruan ko silang magtanim. Hindi lahat sumunod, pero merong sumubok. Isang babae, nagdala ng halaman sa harap ng bahay nila. Isang lalaking basorero, tinanim yung buto sa gilid ng estero, may papel siyang nakadikit sa paso. Pangalan ng nanay ko, para di ko makalimutan. Habang patuloy ang paglimot, patuloy rin ang pagtubo. Parang dalawang mundo na sabay namumuhay. Isa, lumilimot, at isa, unti-unting bumabalik sa alaala. Sa susunod na kabanata ay kukwento ko kung ano ang nangyari noong unang beses na muling tumunog ang tambol ng langit at kung paanong nagising ang mga tao sa isang panaginip na akala nila ay buhay. Kung may alaala kang ayaw mong mawala, i-comment mo sa baba o i-share mo tong kwento. Baka makatulong yan para manatili yung mga hindi na natin kayang balikan. Ika-9 na kabanata, Tambol ng Langit. Isang gabi, habang natutulog ako sa ilalim ng overpass na may tanim kong halaman sa tabi, may narinig akong tunog. Boom, boom, boom. Hindi putok, hindi kulog. Tambol. Pero hindi yung tambol na pang cheer dance. Iba, malalim, mabagal, parang pimpid ng puso ng mundo. Boom, boom, boom. Tumigil ang mga ibon, huminto ang hangin, kahit mga sasakyan parang sabay-sabay na napahinto. Parang may kinikiralang otoridad, parang lahat ng bagay, kahit ang oras, biglang natakot. Tumayo ako, tumingala. Wala akong nakita pero naramdaman ko. Nagising na ang langit. Nagsimula ulit ang liwanag mula sa mga halaman. Pero ngayong gabi, hindi lang sila basta kumikislap. Sumasabay na sila sa tunog ng tambol. Sa bawat boom, umiilaw sila. Parang may kinakausap, parang nakikipagsabayan. At sa gitna ng dilim, sa pagitan ng mga patak ng ulan, may mga tinig na nagsimulang magbulungan. Hindi mga multo, hindi rin anino. Mga tao, nagising sila. Isang babae ang unang nakita ko. Nakaupo siya sa bangketa, katabi ng isang paso. Nakatingin sa halaman, umiiyak. Tapos bigla siyang tumayo at sumigaw. Naalala ko na ang amoy ng bahay namin. May lalaking nasa kanto, bigla na lang napaluhod. Tatay ko, lasingero siya pero may isa siyang dasal tuwing gabi. Huwag ko raw siyang tularan. Naaalala ko na. At sumunod-sunod ang mga kwento. Parang pinipilit ng langit na gumising ang lahat. Parang pinapabalik tayo sa sarili nating kwento. Pero habang nangyayari to, dumating sila, ang mga anino. Pero hindi na sila kalmado. Nag-aalab sila ngayon. Literal, mga nilalang na gawa sa usok at liwanag ng screen. Parang hologram na nabubuhay. Naglalakad sa ibabaw ng mga bubong, umiikot sa mga poste, sumusubok burahin ang mga halaman.
Tama na ang pagbabalik. Ang nakaraan ay lason. Ang alaala ay pabigat. Hayaan niyong limutin na lang ang lahat. Pero di na tulad ng dati. Ngayon, may mga taong humaharang. Isang lalaking may hawak na paso, hinarang ang anino. Hindi mo to pwedeng tanggalin. Wala ka ng karapatan. Tiningnan siya ng anino. Tapos sumigaw. Anong alam mo? Hindi mo rin naman kayang balikan ang sarili mong nakaraan. Pero ngumiti yung lalaki. Oo, hindi ko kayang balikan, pero kaya kong taniman. Tapos nilapag niya yung halaman sa lupa at biglang, boom! Pumutok ang liwanag. Natunaw ang anino sa harap niya. Hindi dahil nasunog, kundi dahil nawala ang pinanghahawakan niya, ang kalimot. Gumapang ang balita. May paraan para labanan ang paglimot. Hindi ito baril, hindi ito dasal na paulit-ulit, hindi sermon. Ito ay pagtanggap, paglingon, pagtatanim. Kinabukasan, buong kalsada sa gilid ng Quiapo, may mga paso sa bawat tindahan. Sa Maynino Zoo, may isang buong plat ng lupa na punong-puno ng tanim mula sa mga bata. Sa bawat halaman, may maliit na papel na may nakasulat. Para sa lola kong mahilig magkwento. Para sa araw na hindi ako iniwan. Para sa mga gabi na akala ko tapos na ang lahat. Pero hindi lahat natuwa. May isang simbahan sa Pasig na sinubukang sunugin ang mga halaman. Pinagsisigawan nilang huwad na paniniwala, paganismo, kalokohan. Natahimik lang sila nang may isang batang lumapit. Hindi ko po sinasambayan. Tanim ko po yan para maalala kong may nagmahal sa akin. Walang nakaimik. Sa mga susunod na araw, dumami ang tambol. Mas naging malakas, mas naging madalas. Boom! 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 Hindi ito babala ng sakuna. Ito na ang pagtawag ng panibagong yugto. Sa susunod na kabanata, ikukwento ko kung paano nagtipon ang mga tinawag ni Bathala. Hindi mga propeta, hindi bayani, kundi mga taong pinili lang na maalala. At kung paano sila naging unang binhi ng pagbabalik. Kung may taong gusto mong alalahanin, isulat mo sa comment. At kung may tanim ka na sa puso mo, i-share mo ang kwento mo. Hindi mo alam, baka yun na ang unang tunog ng tambol sa buhay ng iba. Ika-10 kabanata. Ang mga tinawag. Hindi sila sabay-sabay dumating. Wala ring seremonyas, walang plaka, walang pangalan, walang fanfare. Basta isang araw, bigla ko na lang napansin, may mga taong tulad ko na rin. Tahimik na nagtatanim. Isang babae sa Commonwealth, laging may dalang paso. Kahit saan siya magpunta, terminal, palengke, bus stop, may dala siyang halaman sa kanyang backpack. Isang mag-asawa sa Davao, ginawang mini garden ang lumang rooftop nila. Sabi nila, bawat tanim ay may kasamang liham para sa mga anak nilang nagtatrabaho abroad. Mga anak na hindi na umuuwi, mga anak na tila nakakalimot. Isang lolang bulag sa Cebu. Hindi niya makita ang mga tanim niya pero araw-araw niyang hinahaplos ang lupa. Paulit-ulit niyang sinasabi, makikilala nila to kahit di nila makita. Sila ang mga unang tinawag ni Bathala. Hindi sila sabay-sabay dumating. Wala ring seremonyas. Walang plaka, walang pangalan, walang fanfare. Basta isang araw, bigla ko na lang napansin, may mga taong tulad ko na rin, tahimik na nagtatanim. Isang babae sa Commonwealth, laging may dalang paso. Kahit saan siya magpunta, terminal, palengke, bus stop, may dala siyang halaman sa kanyang backpack.
Isang mag-asawa sa Davao, ginawang mini garden ang lumang rooftop nila. Sabi nila, bawat tanim ay may kasamang liham para sa mga anak nilang nagtatrabaho abroad. Mga anak na hindi na umuuwi. Mga anak na tila nakakalimot. Isang lolang bulag sa Cebu. Hindi niya makita ang mga tanim niya pero araw-araw niyang hinahaplos ang lupa. Paulit-ulit niyang sinasabi, makikilala nila to kahit di nila makita. Sila ang mga unang tinawag ni Bathala. Hindi sila mga leader, hindi sila sikat. Wala silang influencer sa bayo. Pero yung puso nila, gising, malalim, buhay. Nag-umpisa kaming magkita-kita, hindi dahil may meeting, hindi dahil may group chat, kundi dahil may iisang direksyon ang mga paa namin. Parang may magnet sa hangin. Sa bawat tambul ng langit, may iisang pulso ang sinusundan namin. Hindi namin alam kung saan kami dadalhin, pero alam naming kailangang lumakad. At dumating ang araw na nagsabay-sabay kaming naroon. Sa gitna ng dating abalang EDSA, ngayoy abandonadong basag ang kalsada. Tumigil kami sa kahabaan ng Cubao. Dati puro billboard ang makikita mo roon. Ngayon, puno na ng halaman. Hindi ordinaryong halaman, hindi rin yung mga tinatanim namin dati. Mas malalaki. Mas makapal, parang hinugot mula sa ibang dimensyon, kumakain ng usok, nagtataboy ng dilim, umiilaw kapag may dumadaang may mabigat ang puso. At sa gitna ng lahat na yon, may malaking puno. Hindi ko alam kung kailan to tumubo, wala pa to nung huling daan ko roon. Ang taas niya parang kalahating gusali. Ang mga ugat niya pumulupot sa semento, sa bakal, sa mga lumang gulong. At ang mga dahon niya kulay pilak. Tumingin kami sa isa't isa. Walang nagsalita. Pero alam naming lahat ito ang tawag. Ito ang sentro. Ito ang puso. At sa tuktok ng puno na yon, doon ko siya muling nakita. Hindi anyo ng puno, hindi boses sa ulab, kundi si Bathala, anyong tao. Nakaupo sa isang sanga, nakabalat kahoy pa rin, pero yung mukha niya parang salamin at sa bawat tingin, ibang tao ang nakikita ko sa refleksyon. Minsan ako. Minsan si nanay. Minsan yung batang nakita ko sa palengke. Yung matandang tinanong ko sa Alegwe. Yung unang nagsabi sa akin na, makikinig ka ba? Hindi siya nagsalita agad. Pero habang tinitingnan namin siya, naramdaman namin kumalma ang tambul. Hindi na kasing lakas, pero mas buo. Mas malalim. Boom. 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 Sabay-sabay kaming lumapit. Walang utos, walang sermon. Pero isa-isa kaming humawak sa puno. At sa bawat hawak, may alaala kaming bumalik, hindi lang para sa amin, kundi para sa mundo. Ako, naaalala ko ang sarili kong pangalan. Hindi si Ray. Hindi yun pangalang ng tao. Hindi rin yun nasa birth certificate ko, kundi pangalan ko bilang alaala. Alingaw-ngaw. Ako ang alingaw-ngaw ng tinig na minsang nawala. Ako ang paulit-ulit na tanong.
Ako ang kwento na hindi tinatapos. Ang babae sa Commonwealth, pangalan niya ay Simula. Ang matandang bulag, Liwanag. Ang mag-asawa sa Davao, Tahanan at Pagbalik. At sabay naming narinig ang tinig ni Bathala, hindi sa isip, hindi sa hangin, kundi sa pagitan ng mga puso namin. Kayo ang mga binhi. Hindi ako ang muling magbabangon sa mundo. Kayo. At doon namin naintindihan. Hindi kami ang sagot. Kami ang lupa kung saan pwedeng itanim ang panibagong sagot. At kung may sapat na binhi, may panibagong ugat. At kung may panibagong ugat, may panibagong buhay. Sa susunod na kabanata, ikukwento ko kung paano muling tumibok ang puso ng siyudad at kung paano sinubukang sirain yun ng mga huling anino sa pinakamatinding gabi ng kalimutan. Kung naniniwala kang may binhi rin sa'yo, i-comment mo sa baba kung anong pangalan mo kung ikaw ang tatawagin ni Bathala. At kung may kakilala kang pwedeng maging binhi, i-share mo ang kwento sa kanila. Baka sila na yung hinihintay ng lupa. 11 kabanata, ang gabi ng kalimot. Hindi mo maririnig ang umpisa ng gabi. Tahimik siya, pasimple, parang usok, parang antok. Pero habang tulog ang marami, may mga nilalang na gumagalaw. Dumating sila ng walang yabag, mga anino. Hindi na pareho ng mga nakita ko noon. Mas malalim ang kulay nila ngayon. Parang sinipsip na nila ang lahat ng liwanag na pwede nilang kainin. At ngayong nabubuo na ang ugat ng panibagong mundo, gusto nila itong putulin bago tumibok ang puso ng lupa. Gabi yun na walang buwan. Gabi yun na walang hangin. Doon sila lumitaw. Sa paligid ng punong tinayuan ni Bathala. Una naming napansin ang katahimikan. Hindi normal na tahimik. Yung tahimik na parang wala na talagang natira. Tapos, isang halaman sa gilid ng EDSA namatay. Napatay ng dilim. Hindi dahil dinikdik o binunot, kundi dahil nakalimutan. Parang binura mula sa alaala ng mga nakapaligid sa kanya. Sumunod pa, isa-isa. Yung mga pasong may pangalan, unti-unting nawalan ng saysay. Yung mga sulat sa papel, naging blanko. Yung mga alaala ng bata sa lola niya, nalusaw sa hangin. Pumapalibot na ang mga anino sa puso ng siyudad. Sabay-sabay kaming tumayo. Wala kaming armas, wala kaming sigawan, pero isa-isa kaming humawak sa mga tanim. Sa bawat hawak, nagsimulang umilaw ang lupa. Hindi sobrang liwanag, kundi liwanag na mainit, buhay, mahina pero matatag. Yung tipong kahit ubusin mong madilim, may titira. Lumapit ang unang anino. Balik kayo sa dati, bulong niya. Sa buhay na walang tanong. Sa araw-araw na nakalimutan nyo namang mahalaga pala. Mas madali yun. Isang bata ang lumapit sa kanya. Gusto ko pong alalahanin ng nanay ko. Bakit? Wala ka namang mapapala, sagot ng anino. Meron, sagot ng bata, sabay dikit ng palad sa lupa. Pag naalala ko siya, naaalala ko kung sino ako. Boom! Isang haligi ng liwanag ang sumiklab sa halaman. Napasigaw ang anino, napaatras. Parang tinamaan ng mismong init ng alaala. Parang di siya sinaktan, pero napahiya.
Sunod ang isang matandang lalaki ang nagsalita. Dati akong politikong sakim, pero ngayong naalala ko kung sino-sino yung mga tinapakan ko, gusto kong taniman yung mga lugar na sinira ko. Tahimik ang paligid, pero ang puno ni Bathala ay nanginginig. At sa pangalawang beses, nagsalita si Bathala. Hindi malakas, hindi malungkot. Buong buo. Ang pag-aalala ay hindi lang pabalik. Ito ay pagbabawi. Doon na nagsimula ang tunay na labanan. Hindi suntukan, hindi barilan. Labanan ng alaala, ng liwanag at dilim, ng naaalala ko at limutin mo na lang. Kahit yung mga dating hindi naniniwala, unti-unting lumapit. Isang tindera ng lugaw, sabay-sabay na itinanim ang mga kwento ng kanyang mga customer. Isang mag-aaral ay inilista ng lahat ng guro niyang tumulong sa kanya. Isang lolo ay inukit ang pangalan ng asawa niya sa semento. At ang lahat ng iyon ay naging liwanag. Nagsimulang matunaw ang mga anino, isa-isa. Wala silang iniwang abo. Wala rin silang iniwang galit. Parang tinanggap nilang tapos na ang kapangyarihan nila ng kalimot. Sa gitna ng gabi, tumigil ang tambol. Tumigil ang hangin. Pero hindi natapos ang gabi. Bagkus, dahan-dahang pumasok ang liwanag. Hindi yung liwanag ng araw, kundi liwanag ng alaala. At sa gitna ng lahat ng iyon, tumubo ang isang bagong sanga mula sa puno. Maliit lang, pero sa dulo ng sanga, may isang bulaklak. Hindi rosas, hindi gumamela, kundi bulaklak na gawa sa sinag at lupa. At sa gitna nito, may hugis puso. Sa susunod na kabanata, ikukwento ko kung paano isinilang ang bagong mundo, hindi bilang gantimpala, kundi bilang panibagong tanong. Kung naalala natin kung sino tayo, paano tayo mabubuhay bilang sarili nating alaala? Kung may isang bagay kang gustong itanim bago matapos ang kwento, i-comment mo sa baba. At kung gusto mong ipasa ang liwanag, i-share mo ang kwento. Hindi mo alam, baka ang susunod na makabasa, siya pala ang susunod na sanga. 12 ang kabanata. Ang mundo pagkatapos ng alaala. Walang hudyat. Walang anunsyo. Walang eksaktong sandali kung kailan natapos ang lahat. Pero alam naming tapos na. Parang yung unang hinga pagkatapos ng matagal na iyak. Mahina pero buo. Parang paggising mula sa panaginip na akala mo ay totoo. O baka ang totoo, matagal na pala nating pinananaginipan. Wala na ang mga anino. Tahimik na ang langit. Tumigil na ang tambol. Pero ang mga halaman, buhay. At ang mga tao, nagising. Hindi ito pagbabalik sa dating normal. Hindi rin siya instant peace and order. Pero may kakaibang bagay sa hangin. Pagkilala, hindi lang sa isa't isa, kundi sa pinanggalingam ng bawat isa. May mga taong natutong bumati ulit, hindi dahil sanay sila, kundi dahil maaalala ka nila. May mga batang lumaki ng alam ang pangalan ng lola nila kahit hindi pa nila ito nakikita. May mga matandang muling tinanim ang kwento nila sa mga pamangkin, hindi sa TikTok, kundi sa harap ng apoy habang nakaupo sa lupa. Yung mga halaman, hindi na basta tanim, naging parte na sila ng araw-araw. Isang binatilyo ginawa ang rooftop ng tinitirhan nilang tenement sa Maynila bilang hardin ng mga di nakilala. Bawat tanim galing sa pangalan ng mga nawala ng alaala pero nabigyang saysay sa huli. Hindi ito museo, hindi ito altar, isa lang itong paalala. Naglakad ako minsan pabalik sa bundok.
Hindi ko na inaasaho makita si Bathala ulit. Pero pagdating ko sa clearing kung saan unang bumukas ang langit, may iniwang mensahe sa hangin. Wala siyang boses, pero narinig ko sa loob ko. Ang papel ng Diyos ay hindi lumikha ng perpekto. Ang papel ng Diyos ay magpaalala sa tao na sila mismo ay pwedeng maging buo kahit galing sa mga sirang piraso. Ang tanong ay hindi kung nakalimot kayo, kundi kung kaya ninyong piliin, maalala araw-araw. Pagbalik ko sa lungsod, walang nagbago sa mga building. Walang bagong teknolohiya. Walang magic. Pero mararamdaman mo sa bawat kanto, may ugat. At ako, hindi ko na inaalala kung sino talaga ako bago nagsimula ang lahat. Hindi ko na kailangan bumalik sa dati kong buhay. Kasi ngayon, hindi na ako naglalakad para hanapin ang sarili ko. Ngayon, ako na ang paalala. Ako na ang alingaw-ngaw ng kwento. Hindi para sambahin, hindi para kilalanin, kundi para pasapasan. Sa huli kong video, ito lang ang sinabi ko. Kung naririnig mo to, baka ikaw na ang susunod. Baka sa puso mo may buto ring gustong itanim. Hindi para lumago agad, kundi para maalala ng susunod kung saan sila galing. Hindi ko na kailangang tandaan ng lahat. Kasi ang alaala hindi nakatago sa utak lang. Nasa paggalaw, nasa salita, nasa kung paano ka magmahal. At kung sakaling dumilim ulit ang langit sa panahon mo, tumingin ka lang sa lupa. Baka may liwanag pa ring tinanim kami para sa'yo. Kung natapos mo ang kwento, salamat. At kung may naalala kang dapat mong ibahagi, isang pangalan, isang kwento, isang aral, i-comment mo sa baba. Hindi pa tapos ang lahat. Baka ito lang ang simula at ikaw na ang magsusulat ng susunod na kwento. Pagtatapos ang alon ng pagunita. Hindi ko alam kung sino ang babalikan ng kwentong to. Baka sa hinaharap, mabasa ng batang hindi nakilala ang mga kwento ng kanyang pamilya. Baka pakinggan ng isa na nawalan na ng paniniwala sa sarili, sa tao o sa langit. O baka ito'y para sa iyo. O, ikaw na umabot dito, tahimik lang pero gising ang puso. Wala ng boses si Bathala ngayon. Wala ng mga anino. Tahimik na ang mundo. Pero ang tanong hindi naglalaho. Kapag hindi na natin maalala ang mga kwento, sino pa tayo? Kaya kung meron kang gustong buhayin, kung meron kang kwento na iniiyakan mo sa gabi, kung meron kang alaala na ayaw mong mawala, itanim mo. Kahit isang salita lang, kahit isang yakap, kahit isang paalala lang. Kasi minsan, hindi kailangan ng mundo ng bagong Diyos. Ang kailangan lang niya ay mga taong marunong muling makinig. Pakiusap bago ka umalis. Kung tumama sa iyo ang kwentong ito, i-comment mo ang isang bagay na gusto mong maalala ng susunod na henerasyon. I-share mo to sa isang taong pakiramdam mong kailangan ng paalala. At kung kaya mo, magtanim ka ng kahit anong halaman ngayon linggo, tulad ng tinanim naming sa kwento. Baka yon ang simula ng bagong alaala. Huwag din kakalimutang mag-subscribe sa channel natin, Salin Dilim, kung saan ang iyong mga kwento ay isasali natin sa dilim. Maraming salamat sa pakikinig. Kung umabot ka rito, hindi ka na lang basta tagapakinig. Ikaw na ngayon ang tagapagkwento.